Ang Panginoon po ay kinaumagahan. Parang ang daling basahin lang nito, mga minamahal. Sa totoo na po, bagay minsan pagbabasa pa, nahihirapan tayo. Pero kung ating basta papasadahan lang ito, parang ganun lang, kasimple. Pero ang katotohanan nito ay mabigat. Ang aktwal nito ay mabigat. Pag ating inanalyze yung buong chapter, kasi sabi po ng Tagalog, at nagbangon siya ng madaling araw. Yun lang. Sa baptist, ang hirap na yun. Ano, yung madaling araw. Si Des, sanay na dyan. Ano? Sana ako dyan. Verse 35. At nagbangon siya ng madaling araw. Kayo ba inabangon pa ng madaling araw? Kayo, alam ko na ho, pag may edad talaga ha, talagang automatic yung madaling araw. Talagang gising na. Yan ang biyaya sa may edad. Madaling araw ay gising na. Ako'y gayon din eh. Nararanasan ko na rin yan. Ano sabi diyan? At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi. Oh. Ibig sabihin ito, mga alauna. Between 12 to 1. Sino kayang nabangon sa inyo ng ganyan? Tayo, babangon pero kakain. Iihi. Mamumungkal. Pero siya bumangon para manalangin. At hindi pa ho yun ang madali dun eh. Hindi pa yun ang mabigat dun eh. Let's analyze the whole chapter. Yun lang bumangon ka ng madaling araw, ang hirap na eh. Tapos mananalangin. Iba, babangon ng madaling araw, di ko alam kung anong ginagawa. Ano ba yung ginagawa pagkakagigising ng madaling araw? O baka naman, inaabot ng madaling araw. Iba yung bumangon ng madaling araw eh. Kasi ikaw ay inabot ng madaling araw. Di ba't magkaiba yun? Ano ang inyo? Inabot ng madaling araw o bumangon ng madaling araw? Inabot. Pambira kayo. Paano kayo lalakas sa Panginoon yan? Ang daming titirahan sa iyo. Pagod na ang katawan, pagod emotional, bagsak spiritual. Ano? Ngayon, sabi ko sa inyo, parang andaling pasadahan, basahin, pero ang bigat nito. Pero kailangan ito. Kailangan ito. Amen? Kasi ngayon, mga kapatid, lausin na ang maraming Kristiyano. Wala nang standard. Nababa na ang pamantayan ng buhay. Hindi na matingkad sa mundo. Hindi na masaya. Napipilitan na lang. Kasi alam niyo ba, yan ay nag-uugat kapag ang ating panalangin, buhay panalangin ay naapektuhan. What will maintain our relationship, good relationship with God, is our prayer. So strive and fight for our prayer life. Are you with me? Ngayon, ang ating pag-aaralan ngayon ay truths convey in Christ's prayer. Truths convey in Christ's prayer. Ibig sabihin, mga katotohanan na makikita natin sa panalangin ng Panginoong Yesus. Ano yung matututunan natin dito? At habang aking tinitingnan yung kapitulo, ay nakakapanliit. Siyempre, dapat honest ka sa kapitulo. Huwag mong iiwasan yung daloy. Wala tayong karapatang iwasan yung daloy dahil hindi mo nagagawa. Ganyan ang mga kulto eh. Hindi masundan ang konteksto kasi hindi aayon sa kanilang gusto. Wala tayong magagawa sa katotohanan, whether we like it or not.
Tama ba? Tamaan ka ay salamat. Kung hindi, edi magaling kang umilag. Magsimula tayo sa verse 10. Magsimula tayo sa verse 10. At karakarakang pag-ahon sa tubig, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit. Kalain pa yan, may pagkakataon palang nabuksan ang langit. Nabasa ko sa Old Testament, may pagkakataon na biyak na ang lupa. Nabasa niyo ba yan? Kaya pala may lugar na biyak na lupa. Siguro doon yon nangyari. Ano? Nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. Nung siya'y bautismuhan, yung iba'y nagtuturo na ang bautismo daw ay nakakapagligtas. Sala, di si Kristo pala kaya binautismuhan ay napapahamak. Okay, ngayon, pagdating dito sa verse 16, tingnan natin sa verse 16 ng Matthew, cross-reference, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Yung lighting dyan, ano ho, ay galing sa Grego, hindi ko na isulat, ito ang ibig sabihin, to come, or go. In a great variety of applications, literally and figuratively, pwedeng accompany, appear, bring, come, ito ang pinuntos dyan, enter, pumasok. Ano po ang Panginoong Jesus ang Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao. Ano ho? At siya ho sa pagkakatawang tao ay dinatngan ng Holy Spirit. Pumasok din ang Holy Spirit. Ang pupunahin ko po diyan, truths convey in Christ's prayer. Yung sa likod ng panalangin yan, una, entered by the Holy Spirit. Ang Panginoon po ang halimbawa, kapag pinasok ka ng Holy Spirit, mananalangin ka talaga. Amen? Yung nga walang Holy Spirit, inanalangin ng alas 6. Na wala namang kabuhay-buhay. Ang Panginoong Jesus po ay wala hong pagkakataon na siya hindi guided by the Holy Spirit. Yan po ang disenyo sa tao. Na tayo hindi nabubuhay sa ating gusto, kundi sa gusto ng Diyos. Ang Panginoon po, kung yung aaralin siya mula sa hula hanggang kapanganakan, hanggang kanyang pag-edad, hanggang kamatayan, wala siyang pagkakataon na hindi ginawa ang kalooban ng Diyos. And one of the influences of the Holy Spirit in his life is to pray. Are you with me? Alam niyo po, kapag ikaw talaga guided of the Holy Spirit, dadalhin ka niya sa panalangin. Kung ikaw ay pinasok talaga ng Holy Spirit, ikaw ay kakatukin. Ikaw ay i-convict to pray. Wala hong may banal na espiritu na hindi mananalangin. Are you with me? Tingnan po natin ang Romans. Actually, doon sa Mark 1:8, kung ating titingnan, that is why in Mark 1:8, I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. Ayun, iba-iba ang silip dyan sa baptized with the Holy Ghost. But
I believe, ang isa sa baptism of the Holy Spirit ay regeneration. Ano ho? Kapag ang isang tao ay nabautismuhan sa Banal na Espiritu o pinasok ng Holy Spirit, available na ang power. At ang kanyang guiding is to pray. Are you with me? Yan po ang reality, mga minamahal. Kaya kapag ang tao binabaan daw ng Holy Spirit, pinasok daw ng Holy Spirit, pero walang desire to pray, hindi totoo yun. Sakang sinungaling. Tama ba? Si Kristo nga, Diyos na nagkatawang tao, nung babaan at pasukin ng Holy Spirit, isa sa influensya, guidance ng Holy Spirit is for Him to pray always. In fact, siya'y nananalangin, pumupunta sa isang lugar, sa bundok, sa ilang, at bumabangon ng maaga, malalim pang gabi, just to pray. Pero ang unang hugot natin sa kapitulong ito ay verse 10. Binabaan siya, pinasok siya ng banal na Espiritu. Kung talagang ikaw ay pinasok ng Holy Spirit, wala kang choice na hindi manalangin. Are you with me? Tingnan po natin ang Roma chapter 8 verse 15. Ano sabi diyan? For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Dapat hindi na tayo alipin, gapos ng takot. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Meron tinatawag na filial spirit. Yung Holy Spirit, nung dumating sa atin, ito pa yung espiritu ng pagkakaroon ng relationship with God. We have been born from above. Are you with me? At isa, mga kapatid, the evidence of life, we cry out for God. Spiritually. Kaya hindi ho pwedeng iwasan ang katotohanan na kapag talagang ikaw ay may banal na Espiritu, tatawag ka sa Diyos. At yan ho ang tunay na pagtawag sa Diyos. Are you with me? Mm-hmm. Kaya ang hirap paliwanagan na walang Espiritu ng Diyos eh. Hindi magpanakbo ang context. Sila, ang gusto lang, parang kalampi nila ang talata, pero hindi naman nila naiintindihan ang talata. Hanggat wala kang banal na Espiritu sa iyong puso, mali ang iyong comprehension. Kasi ang pinipili mo, yung gusto lang sa iyo, hindi mo nakikita ang Bible sa kabuuang malaki. Isang siwang lang alam mo na nakatuon sa iyo. Pero hindi mo nakikita yung napakalaking katotohanan na nakatuon sa Diyos. Verse 26 ng Romans chapter 8. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Tanan niyo ha? Sagya naman tayo mahina, hindi tayo maalam. Pero yung Holy Spirit, kapag talagang pumasok sa iyo, ayan pa nung Jesus ngayon walang kasalanan. Walang battle, walang struggle against sin. Walang old nature. Are you with me? Pero tinutulungan ng Holy Spirit. Ikaw pa kaya? Ngayon nasabi, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alam niyo ba, ang banal na Spirit talaga ang cause ng pag-cry, and then siya rin yung nag-assist para yung ating panalangin ay makarating sa Diyos. So, yan ang dahilan kung bakit yan ang ating makikita, ang katotohanan
sa panalangin ng Panginoong Yesus. Kasi siya'y nababaan ng Holy Spirit. Siya'y pinasok ng Holy Spirit. Kaya ang panalangin sa Kanya kahit madaling araw. In fact, mga kapatid, hindi naman lang dito sa tagpong ito ang Panginoon nalangin. Kung babasahin niyo sa Hebrew, nung siya'y nabubuhay pa sa laman, ay naghandog ng panalangin na may pag-iyak. Bagaman siya'y anak, natutong tumalima sa kalooban ng Ama. Kung yung babasahin, ang tala ng Panginoon, isa sa mga napakahalagang tagpo ng kanyang buhay, He spent time in prayer. Kumusta po tayo, mga minamahal? Mas madali ho ngayon mag-backslide sa panahong ito. Sa totoo na ho. Mas marami ngayon ang kaabalahan. Noon wala namang TV. Wala rin ng cellphone. Ay nangihina pa. Tama ba? Ay ngayon, nako, pag sa dami ng aagaw ng iyong atensyon, malis lang ang iyong atensyon sa Panginoon. Totoo na. Kapag hindi mo pinag-igi ang iyong buhay panalangin, para kang estatwa na lang, nakatayo, pero walang buhay. Are you with me? Sa totoo na. Pwede naman kasi tayo na andito pero wala na . We are physically present, but spiritually absent. Why? Ang unang gustong kunin ni Satanas at alisin ng kasalanan sa ating buhay ay ang ating tiyamis ng relationship ng pakikipagnaig sa Diyos in prayer. Kaya ang dali na mag-backslide nang bagsak na ang buhay panalangin. Oo. Sa totoo na ho, to fail in prayer is to pray the whole life of spiritual life. Ibagsak mo ang buhay panalangin mo, bagsak na ang kalahatan sa iyo. Nananalangin pa ho ba tayo? Kayo ba'y nabangon din ng madaling araw para manalangin? Alam mo si Brother Henry, babangon talaga madaling araw yan. Dapat talagang bumangon yan. Amen? Alam niyo, sinasabi ko ito, hindi dahil ako ito. Sabi nga sa inyo nakakasakit ang katotohanan. Pero wala tayong choice. Ito yung totoo, ito yung dapat sa ating lahat. Hindi lang sa inyo. Lalo na dapat sa akin. Ang Panginoon sa pagkakatawang tao, nanalangin, ikaw ay sino ka ga? Siya ngay walang struggle against old nature, but still, He prayed. Eh, ikaw pa ga? Tama ba? Si Kristo kaya tinutokso ni Satanas kasi siya'y walang old nature. Kailangan talagang siyang lumapit kay Satanas. Tayo kahit hindi nalapitan ni Satanas. Nasa atin na mismo ang maligno. Nasa katawan natin ang maligno. Kaya wag mo nang antayin na andyan. Nakita ko Satanas, may sungay, may buntot. Bakit? Nanalming ka. Hindi. Ang maligno nasa buhay na natin. Kaya minsan, hindi na alam mo, ang pinakamatinding kalaban, hindi si Satanas. Ang tunay nating mahigpit na kalabay, tayo sa ating sarili. Minsan sinisisilaan natin si Satanas. Anong kinamalaya niya sa ginawa mo? Wala ka naman nakitang buntot. Wala ka naman nakitang sungay. Pero nagkakasala ka. Hindi si Satanas yon. Lumang pagkatao mo yon. Tapos hindi ka nananalangin. Talo ka na. Sabi ko sa inyo, hindi na labanan ngayon. Yes, nagpipray ko kayo, pero salamat naman, nakikita ko inagawa ang Panginoon. Pero sana'y manalangin din kayo at magsikap. Matindi labanan ngayon.
Ngayon ay hindi na tayo tumiting. Sabi ng Kolosas, kung kayo ngay tunay na binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ang tanong, yun pa ba'y totoo sa atin? Yun ba'y totoo pa sa atin? Tama ba? Sa totoo na mga kapatid, meron akong nabasa doon sa pinost ni Pastor Michael. Ako'y natuwa doon eh. Titingnan ko kung makikita ko mabilis. May pinost si Pastor Michael eh. Ako yung nag-response doon eh. Sabi, oo nga naman. Kasi tinamaan ako eh. Nasaan ba yun? Nilagay ko yan sa JABC Doctrine. Ito yan. Sometimes, the smallest things take up the most room in your heart. Ba't nga naman yung pinakamaliit ang sa may mas malaking lugar sa ating puso? Tama? At yun talaga yung nangyayari. Bet yung ang liit-liit na walang kwentang bagay, pero ang laki ng puwang sa ating puso. At halos siya nagmamaniobra, nagpapatakbo ng ating buhay. Yun na ang gustong-gusto ng ating buhay. Alam mo ang dahilan yan? Wala kang panalangin ayos. Kasi hindi mo nakikita sa panalangin kung ganong kalaki yung pinapanalanginan mo. Kaya naagaw ka ng gabok. Are you with me? Sana mga kapatid, lumalaban pa rin tayo ang ating buhay panalangin. Are you with me? Pandalawa na mapapansin natin dito, not only entered by the Holy Spirit, but also, exhaustion is not excuse not to pray. Exhaustion is not excuse not to pray. Ano ba yung part natin nabasa na ito? Para ang gaan-gaan lang eh. Di ba? He went out and departed into a solitary place and there prayed. Pero halugugin mo ang kapitulyo tuloy. Ang buong kapitulo, tinan niyo kanyang babasahin sa verse 16 to 20, dito siya'y tumawag ng mga alagad. Hindi ho madaling tumawag ng mga alagad. Mag-encourage ng susunod sa kanya. Pagdating ng verse 21 hanggang 22, siya'y nagturo on that day. So, anong ginawa na Panginoong Jesus that day bago mag-alauna ng madaling araw? Marami ho siyang ginawa. Kumbaga, alam nyo, yun na lang bumangon ka ng malalimang gabi, pero umaga, madaling araw, mahirap na. Lalong mahirap gawin, nakipagod ng maghapon para manalangin. Tama ba? Kasi, nanyo, 121 and 22, din pagdating ng 23 to 28, nagpalayas siya ng mga demonyo. Are you with me? Halimbawa, dito, linggo ng maghapon, ang Panginoong tumatawag ng mga alagad, nagturo, tapos may pakimali-mali mga demonyo. No? Mahirap po yun. Go ahead. Kaya kinadadali ang magpalayas ng demonyo. Ayun, nanalmin lang ako takbo na. No? 29 to 31, pinagaling ang biyanan ni Pedro. Yun pang isang pinakamahirap gawin. Hindi ka? Pinagaling ang biyanan ni Pedro. Then pagdating ng verse 30 to 34, itong malupit na. Nung kinagabihan na, paglubog ng araw, nagpagaling pa ng mga may sakit. Bakit? Pinuntahan pa rin siya eh. Napakaabala ng maghapon ng Panginoon. Are you with me? Pero siya gumising ng madaling araw para manalangin. Are you there?
Ang pangdalawang pinakikita dito, hindi excuse ang pagiging pagod para hindi ka manalangin. Kasi minsan pag pagod na, hindi ka na mananalangin. Ang Panginoon, pagod na, bumangon pa ng madaling araw. Are you with me? Tama ba? Malupit na labanan ito. Oh. Kasi hindi ko na bibisahin isa-isa. Baka buong kapitulo ang basahin ko sa inyo eh. But, ayan ho ang nilalaman yan. Tumawag siya ng mga alagad, siya'y nagturo, nagpalayas ng mga demonyo, pinagaling ang bayanan ni Pedro, at nung paggabi na, ibig sabihin maghapong activities, nung kinagabihan na, mamamahinga na, ay punta pa rin. Kaya ang hirap talaga na sa ministry. Minsan, mga pastor, tutulog na sukat, may tatawag pa. Ang masama nito ang tawag Pastor, meron ba kayo dyan? Akala nyo ba magpastor madali? Ang daming stress. Nakaka-stress na bagay. Nakakapagod na bagay. Ito, maghapong abala ng Panginoon, ilapit pa eh. At basahin nyo anong inilapit. Tingnan nyo po ang inilapit. Verse 32 to 34. Tingnan nyo po. Gabi na, itutulog na siguro ito ng Panginoon. May nag-text pa Panginoon. Siguro kung cellphone na rin. Panay ang tawag Tingnan nyo ha. At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Lahat. Marami yon. Kalay may pagod na ng pagtawag, pagtuturo, pagpapalayas, pagpapagaling. Umuwi na. Lugar ng tutulog at mamamahinga na. Lapit pa Di ba? Di ba ako ang pagpunta doon Panginoon, ari ang tinapay, na kayo mamahinga ng konti. Ari yung bilog. Na kayo naman masarap-sarap ang pahinga, hindi naman gayon Di ba? Ang dala ng tao'y gawain pa rin. Ministry pa rin. Di ka? Siguro kung tayo yon, bukas na. O kaya naman kung in-entertain mo, hindi na ako mananalangin bukas. Pagod na ako. Tama ba? Ang masama nito, wala ka naman kapagod-pagod, di ka pa makapanalangin. Saan ka napagod? Ito pa ang tanong, saan ka napagod? Ba naman sa kasalanan? Alam mo kapag ipagod sa kasalanan, pagod ka rin manalangin. Pero pag pagod ka sa pagsunod sa Diyos, kaya mo talagang gumising ng madaling araw. Dahil masaya ka sa Diyos. Tama ba? Kumusta tayo? Tingnan po natin ang talata. 32. At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit. May COVID, may trangkaso, may hika, may bune, may kagaw. Ay lahat Kala may itutulog na, Brother Henry. Hakabog nun yan kaya. Kaya ganun may wala nang. Pahingahin nyo naman ako. Pero ang ginawa ng Panginoon? Verse 33. At ang mga inaalihan ng mga demonyo, ay halimbawa ang bahay ng Panginoon hindi naman kalakayan. Diga, siguro may kaunting tangwang ganyan tapos na dito hihiga. Ay lumapit ang lahat na may mga sakit. May pang nag-aalma, nagkikikisay. Ay gabi na. Ay gabi na yun. Bago mo may isa-isa yun, ay baka sinakatulog ay alas 10 o baka ay alas 11. Pero bumangon ng alauna. Pagod yun. Pagod yun. Anong makikita nating truths
convey in Christ's prayer, not only interred by the Holy Spirit, exhaustion is not excuse not to pray. Huwag mo sabihin, pagod ako. Napagdaanan niya ng Panginoon. Tama? Pagod din siya. Pero siya nanalangin. Siya nanalangin. Kaya sarap ganang garito. Kaya nga may tinatamaan din eh. Tama ba? Minsan pag Lunes yes, Lunes na bukas. Alam niyo sa totoo na, iba ang feeling ko pag Lunes Kasi imagine po, 4 na mensahe nga yung gagawin sa isang linggo. Minsan naglilima pa. Kaya Martes, yan, nag-uutay-utay na ako mag-isip niyan. Sabado. Pag Lunes, yes, makakapahinga na. At minsan kahit medyo tanghaliin, may papanalangin ko pa rin naman kayo dahil Lunes naman Pero biyaya na pa yun, hindi naman ako naliban ng pagpipray sa inyo. Pero minsan may nakaka-tempt na, yung ba ikaw ay nakasilip ng medyo marirelax ka. Tama ba? Pero ang Panginoon hindi. Pagod na pagod maghapon bangon para manalangin. So ano ngayon, excuse mo? Tama ba? Ay, ang lupit. Pantatlo. Entered by the Holy Spirit, exhaustion is not excuse not to pray. Number 3, encountered the need to pray for God's power. Encountered the need to pray for God's power. But ganyan ang sabi? Ako po iniwala because Christ ay literally in the field, working the ministry, He encountered and acknowledged the need for power. Alam mo, minsan kaya tayo ay walang rubdubs panalangin? Kasi hindi natin nakikita na kailangan talaga nating manalangin. At kaya hindi natin nakikita kung dapat tayong manalangin, hindi ka nasa field. Are you with me? Kaya hindi mo maramdaman at makita kung gaano kahalaga na humingi ng kapangyarihan sa Diyos. Kasi wala kang nakikitang pangailangan. Ba't wala kang nakikitang pangailangan? Hindi ka kasali sa gawain ng Diyos. Alam mo, nakakakita ng pangailangan, ng kapangyarihan ng Diyos sa gawain ng Diyos, yung nasa gawain ng Diyos. Paano makikita yan kung wala ka sa gawain ng Diyos? Are you with me? Kaya wala kang pakialam dumating, umalis. Hindi ka subsub. Kaya nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Halata mo talaga yung aatin dito. Yung mga daming pumunta kanina dito, halata mo yung aatin. Ano? At ba kayong sanay umaten, mas malalim kayong tumawag sa Diyos. Kasi kita ninyo ang gawain. Are you with me? Hindi mo maaasahan ng isang Kristiyano na may lalim, kayang bumangon para manalangin lang sa Diyos ng madaling araw dahil hindi niya namumutaktakan na kailangan ang gawain ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi makita? Wala ka naman dyan Alam mo, balikan natin yung mga puntos. So 1:16:20, hindi ho madaling tumawag ng alagad. We need the power of God. Amen? Sa totoo na. Are you with me? Ang aanihin ay marami, pero kakunti ang manggagawa. Salita yan mismo ng Panginoon. Kaya sabi niya, magsipanalangin nga kayo na ang Diyos ay tumawag ng maraming mga manggagawa. Bakit? Ang aanihin ay marami, pero kakunti ang manggagawa. Bakit sabi niya, manalangin kayo? Bakit? Hindi madaling tumawag ng mga manggagawa. At minsan hindi mo ma-recognize ang halaga ng manggagawa kasi hindi mo naman kita ang gagawin. At hindi mo kita ang gagawin, wala ka naman dyan. Are you with me? Kaya yung may manggagawa tayo, ipagpasalamat mo sa Diyos yan.
Hindi ho madaling tumawag ng manggagawa. Kinakailangang bumangon ng madaling araw ang Panginoon. Tama ba? At kung ikaw ay tinawag, panalangin din ang iyong itatagal. Hindi kung ano-anong style mo. Panalangin pa rin ang itatagal mo. Kumusta ho tayo? Nakikita ho ba natin kailangan nating manalangin? Alam nyo, mapalad ka individual Christian na nakikita mong kailangan mong manalangin para sa kapangyarihan. Ibig sabihin, you are involved. You are involved. Kasi hindi mo kayang seryosong, kasi kita nito eh. Kita nito eh. Kita ito eh. Nasa field siya eh. At hindi rin ho basta madaling magturo. Pwede naman tayo nakakapagturo. Pero yung efficacy ng pagtuturo, yung effectiveness, we need to pray for power. Tama ba? Ay ngayon, wala ka sa gawin ng pagtuturo, hindi ka nagtuturo, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, paano ka seryosong mananalangin? Lord, ang dami ko na ituro, walang nangyayari. Hindi ka mananalangin ng ganong kaseryoso dahil wala ka namang involvement sa pagtuturo. Eh sa pagpupost pa nga lang, hindi ma-involve doon pa sa pagtuturo. Tama ba? Ayoko yun ang lambot dito ngayon maghapong ito eh. Ako'y binablock ng Facebook. Hindi ako makapag-send out. Makapag-send. Kakunti ang akin na send. Ang ginawa ko sa timeline ko na lang pinagdadala. Pero yung group sa GC, hindi. Wala. Nagpabalay-balintong na ako. Wala. Ayaw tanggapin. Kala ko hanggang marami yan. Unlimited yan. Pero bakit wala? Ayaw. Sino dito ang involved sa pagtuturo? Sa pag-encourage na maglingkod. Makikita mo nakakapagal. You need power. Ngayon, kung hindi ka involved, ano yung pag-pray mo? Ano yung pag-pray mo? Anong ibabangon mo na madaling araw? Panginoon, sana tumaas ang rank ko. Isiya. Lagot ka. Yung verse 23 hanggang 28, mahirap po magpalayas ang demonyo. Nako, kaya kayo naka-encounter ng nataong napupusis ng demonyo. Ay, nung ako'y pinapunta, may napupusis ng demonyo, ako'y naandun pa sa ibang gawain. Talagang wala eh. Walang bisa ako eh. Pati yung bibig ko, ramdam ko, hindi makaimik ng Panginoong Hesus. Nung matindi ng labanan. At ang tingin niya sa ako yung umupo doon sa may dulo ng upuan, pero ang tingin sa akin ng iba, uli ako ng uli. Kasi hindi ko mabanggit ang pangalan ng Panginoon. Ba't hindi ko mabanggit ang pangalan ng Panginoon? Hindi ho biro yung spiritual battle. Yung tayo dito, kasama si Brother Henry, Pastor Gary yata, sa Asileo, meron natin dito. Sumuka ho ng dugo yun. Napag-pray namin. At lumutang. Nakahigang lumutang. Alam nyo ba, naalis pa lang ako, ako'y naiyak na. Bakit? Alam ko ang buhay ko. Hindi naman ako laging kalugod-lugod sa Diyos. Tapos ako'y nahaharap sa ganitong matinding labanan, ay napupusis nga. Habang ako'y sakay ng tricycle, papunta doon sa sinasapian, ako'y nagmamakaawa sa Panginoon. Ako talagang nagpapalinis sa Diyos. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Hindi mo kayang sincero at talagang may earnest ang iyong pagtawag if you're not involved. Kita na Kristo yan eh. Kita yan eh. Tama? Siya'y nagkatawang tao, hindi madali ang gawain. Akala mo ka, basta lahat tayo nagkaganito. Iyong tingnan po ang dinaanan bago magkaganito.
Tama ba? Kayong mga gumraduate, hindi naman basta kayo gumraduate. May dinaanan kayo, may pinagtiisan. Pero hindi pang secular. Pero iba yung sa Panginoon. Tapos hanggang ngayon may nabato pa sa iyo, kung ano-ano pa ang sinasabi sa iyo, sa halip na matuwa sa Panginoon kung ano-ano pa ang sinasabi sa iyo. What an struggle. Are you with me? We need to pray. We need to pray. Please, samahan niyo po ako. Samahan niyo po akong manalangin. Wag ho tayong observant lang. Wag ho tayong walang pakialam. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Hindi madaling magturo. Hindi madaling mag-encourage ng paglilingkod. Hindi madaling magpalayas ng demonyo, lalo yung nabitin sa mata. Mahirap palayasin yan. Tama ba? Iniwala ba kayo dyan? Ako ba yun yung sinasamahan sa panalangin? Hindi yung madali ito? Aha. Ilan na din beses akong nag-attempt na, Lord, ako ba'y sa gawain mo pa? Di ba? Kasi tao ka eh. Tama ba? Hindi ka naman laging atikabo. We need to pray. Are you with me? Minsan, nakakalungkot. Wala. Minsan, dikit ang Panginoong Jesus mismo nung siya'y mananalangin sa Getsemane. Ano ang attitude ng kanyang mga alagad? Hindi siya masamahan. Hindi siya masamahan. Bakit panalangin ang hinihingi ng Panginoon? Kasi yun ang lakas eh. Ano pa? Pinagaling ang biyanan ni Pedro? Hindi madali yun. Di ba? Bigay, important pag nag-preach niya, tanong niyo, maintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Ano ha? At yung ikaw ay lapitan pang oras na dapat na ipapahinga, dumating at inilapit yung mga inaalihan ng demonyo at yung lahat na may mga uri ng karamdaman, hindi madali yun. Hindi madali yun. Yung magtinda ng lupa, hindi madali. Ito na yan. Amen? Opo. Kasi pagka binabasa natin ang talata, parang ganun lang. Pero yung napapaloob doon, dapat makita natin yung katotohanan ng ikino-convey ng panalangin ng Panginoon. And third, by the Holy Spirit, exhaustion is not excuse not to pray. Encounter the need to pray for God's power. Na-encounter niya eh. Mahirap pala ang gawain ng Panginoon. Are you with me? Hindi naman madali eh. Yung magturo ng choir, kala mo ba madali yan? Tapos yung tinuturo ay ang gagaling naman ng boses. Hindi mo madali yan. Are you with me? Lahat ho ng ating ginagawa sa Panginoon may struggle, ayaw ni Satanas yan. At ayaw ng old nature natin yan. Tama ba? Iba ang kinawiwilihan ng ating old nature, payabangan, pasikatan, patamaran. Yan ho ang gusto ng laman. Hindi pang Diyos, pang laman. Kaya may struggle tayo. Kaya hindi madali. Yung asikasuhin mo nga sarili mo, yung ang hirap na. Ay ba nga asikasuhin mo yung iba? Tama ba ka? At ito pa, hindi madali yung gabi nga. Ay lapit pa ang mga tao upang pagalingin at magpalayas. So nakita niyo ho ba yun? Yung katotohanan yon, truths na ina-convey sa prayer ni Kristo. Number 4. Ako ba yung iniwala na ipinakikita ng prayer ni Christ enjoyment to the work?
enjoyment to the work. Ako po yung iniwala, hindi ito panalangin ng pagrereklamo. Lord, ang hirap eh. Hindi. Lord, gusto kong laging magawa ito. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Are you with me? Sa totoo na ho. Dahil kung inyong nanamnamin, ang kapitulong ito, dahil kung ito'y panalangin na hindi enjoyment, hindi na siya tatawag. Pagod na nga eh. Di tutulog na. At ika na may babawi ako. Abay, ako'y maghapong pagod. Eh di ako'y babawi naman. Pero kay Kristo'y babawi. Kaya nga ako'y babawi, di ako'y mananalangin sa Diyos. Okay, no, alam mo kapatid, ito yung example ng masaya sa Diyos. Ano? Masaya sa kanyang ginagawa. Kasi nyo po kapag tayo ay boring na sa gawain, hindi tayo ganadong maglingkod, di ka rin ganadong tatawag sa Diyos. Kasi ay iniwala, ang nagtulak dito ay talagang, kasi ganito eh, kuya yung bubulayin. Tayo, kaya meron tinatawag na, ano yan? Family intact, friends intact. Kasi tayo yan eh, likas na laman na magkakasama. Hindi tayo likas na intact sa Diyos. Are you with me? Nawala ho yun nung magkasala. Pero si Kristo'y walang kasalanan. Hindi ho nawala yung kanyang kagalakan sa Diyos nang siya magkatawang tao. Kaya meron siyang panahong pananalangin kasi ang kagalakan talaga niya ay ang Ama. Wala namang kasalanang nag-alis sa kagalakan ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya hindi apektado kaya sa kanyang pagkakatawang tao ang kanyang communion with God na niiwanan doon sa katayong Diyos pero sa pagiging katawang tao ay yun inaapektuhan pa rin. Hinahanap pa rin niya. Bakit? Ang kagalakan talaga niya ay Diyos. Kaya ngayon wala mga kapatid, kapag tayo nanalangin, may virtue doon. Yung kagalakan natin sa Panginoon. O kaya kung tayo nangihina, hinahanap talaga nating kagalakan ay siya. Tama ba? Dahil kung siya'y nauumay o sukuna, gusto nang tumigil, di siya mananalangin at sasandig sa Diyos. Hindi siya nananalangin para magsumbong ng complaint sa gawain, kundi bilang tao sa pagsandig, sa pagsunod sa Kanya. Kasi masaya siyang sundin ang kalooban ng Diyos. Tama ba? May patunay ba? Hebrew chapter 12 verse 2. Ano sabi niyan? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Tanyo ha? Kaya pala ikay makakapagtiis bumangon ng madaling araw para manalangin dahil ng kagalakan. Kaya tayo ay umay manalangin, wala na tayong kagalakan. Totoo na. Kaya kapag umalis ng simbahan, kung ikay masaya. Tama ba? Kaya ikay aalis ng choir sa ministry, kung ikay masaya. Kaya kapag late, pawala-wala sa gawain ng Diyos, kung ikaw ay masaya. Kaya nga late ka, kaya nga pawala-wala ka, nawawala na ang iyong galak sa Diyos. God is now no longer your joy in your life. Hindi ka mawawala dito kung masaya ka dito. Tama ba? Mahirap gawin ng bagay sa Diyos kung di ka masaya sa Diyos. Ay nadating talaga ang lungkot, kaya lalo ang manalangin. Si Kristo nga'y masaya na nananalangin pa. Ay ikaw naman, balhakan ng iyong galak. Lalo na dapat mong manalangin. We are not consistent. We are so inconsistent. Si Kristo nga, hindi nawawala yung galak sa Diyos. Yet, He prayed.
ikaw naman, sumpungin, hindi pa mananalangin. Kung yung panalangin ni Kristo ay para sa joy, gayang instinct sa Kanya ang Ama, lalo pa naman tayo, instinct sa laman. Are you with me? Amen? Masaya pa ho ba kayo sa Diyos? Pero ang masarap kausap yung masaya eh. Iki masaya? Are you with me? Tama ba? Pag masaya ka sa pera, malungkot ka pag wala. Tama? Pag masaya ka sa cellphone, malungkot ka at mamamatay pag wala. Pag masaya ka sa Bible, nawala, yain na. Tama ba? Kumusta ho tayo, mga minamahal? Kung ang believer ay may galak sa pagsunod, gayong mix ng depraved nature, lalo na ang Panginoong Jesus, He is pure. Tayo nga kahit paano minsan nagagalak, ay mix tayo ng depraved nature. Di lalo na ang Panginoon. Pero balik rin naman natin, kung ang Panginoon nga walang old nature, mini-maintain yung galak. Lalo ka pa naman. Sana tayo nanalangin. Hindi pagkatapos ng preaching, wala rin. Ang pinakamahalaga yung gawin. Hindi lang yung pakinggan. Tama ba? Lumaki ka pa naman ng gayang kalaki kung nanood ka lang sa pagkain, pero hindi mo kinain. Diba? Pag sa pagkain, apply. Tama ba? Pag sa preaching, yain na. Are you with me? Sana manalangin po tayo mga kapatid at isama niyo ako kung paano kayo kasama ko palagi. Magsama-sama tayo. Salamat sa mga kinikilos niyo sa panumbalik. Kita ko ang bigat talaga, ang hirap. Lord, minsan gumigiba, Panginoon, may mangyayari pa sa pakapapanalangin ko. Kasi matagal lang hindi natin dito, baka limot niya ng pangalan, sa ulo ko pa. Sino gaya? Bakit? Sinasama ko pa rin sa panalangin. Kaya ako natutuwa pag nakikita ko din. Then finally, example of sincere desire for God. Example of sincere desire for God. Bet mo babangunin niya ng madaling araw? Kung hindi ka totoo. Mahirap pong bumangon nang hindi ka totoo para lang sa Panginoon. Kaya ito talagang sincere. Di bali baga kung hindi pagod buong maghapong araw, iba-iba pa rin. Pero ang dami mong ginawa. Bakit? Akalain mo, nag-Facebook, nag-Dota, nag-Mobile Legend, nag-sine, naglakwatsa, nag-basketball, nagpauli-uli. Pagod maghapon, tapos mananalangin. Alam niyo po, ang sigla ng bawat Kristiyano ay hindi nakasalalay sa ganda ng simbahan. Salamat, mayroon naman tayong ganitong simbahan. Pero mauumay ka. Tama, ba't kung pag-adahan ng simbahan, siguro may laban-laban na tayo Ba't naalis pa? Maganda naman ang simbahan. Tama ba? Kung talaga yung stay, may pugi ang pastor, ba't naalis pa? Kung pagandahan ng mga babae dito, ba't naalis pa? Tama ba? So, talagang, hindi ito ang ating power. Hindi ito ang ating pangganyak sa tao. We need God. We need His power. So, we ought to be sincere. Sincere. Hindi gaya-gaya, buntot maya. Hindi pa bula-bula. Alam mo, ang tunay na sincere, kahit di ka umimik, kita yan. Kita yan.
Kita yan sa pagsusumikap mo. Tama ba? Ay, yung ang galit halata mo Yung in love, halata mo Di lalo kung sincere ka sa Diyos, lalong halata yan. Halata mo yung hindi ligtas. Di lalong halata yung ligtas. Oy, nawala yung sincere. Halata. Kahit anong pagod mo, mananalangin ka pa rin sa Panginoon. Oh. Ay kayo, marami ngayon pagod, maghapon, pero andito pa rin kayo. Tama ba? Ay purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Ipaglaban natin mga kapatid ang buhay panalangin. Pag ipinaglaban mo ang buhay panalangin, pinaglalaban mo ang tagumpay ng buhay mo. Lalo't ang panalangin may according to God's will. Amen? Ang sarap na tayong lahat ay masaya sa Panginoon. Tayo ay ginagamit ng Panginoon. Tayo nagpapalakasan sa Panginoon. Nagpapainitan sa Panginoon. Nagpapaalalahanan. Nagpapanalanginan. Nakatingin sa Panginoon. Isinaalang-alang lahat. Alam mo, dito ako magtatapos. Isaalang-alang natin ang Panginoon. Kasi ang Diyos ay mabuti. Kala mo iniligtas ka. Laliman niyo po ang silip ng doktrina ng kaligtasan. Hindi ka talaga pwedeng iligtas ng Diyos ay magiging tama kung hindi kay Kristo. Hindi kanya pwedeng iligtas na siya ay magiging consistent sa kabanalan kung hindi dahil sa kanyang bugtong na anak. Isaalang-alang natin, alang-alang kay Kristo. O, halimbawa, ang inyong magulang, na ginawa ang lahat sa iyo, itinaguyod ka, para ang hirap siraan mo ang iyong ama. Para nag-iisip ka lang ng masama, yung kabutihan niya ang nagdadala sa iyo sa pagsisisi. Bet ang igaganti ko sa aking tatay ay ganito, sa kabila ng kanyang kabutihang ginawa sa akin. Tama ba? Nung ako'y pumunta kay Pastor Ding, kaon pa kami. Hatid pa kami. Pakain pa kami. Namana pa ng alas 11 ng gabi sa laot ng dagat. May pakain lang sa aming sariwa na isda. Tapos ipinasyal pa kami doon. Tapos pinag-halo-halo pa kami. Tapos pag uwi din hisiraan ko siya. Hisiraan ko kung ano sasabihin. Para wala siyang ginawang mabuti sa akin. Wag ho tayo lumayo sa Diyos. Napakabuti at dakila ng kanyang ginawa sa atin. Tayo tumawag lagi sa kanya. Amen? Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, salamat po na marami. Kailangan ka po namin, mahirap po ang gawain ng walang iyong kapangyarihan. Kailangan namin, meron talagang pwedeng kaming sabihin, salitain, gawain, pero kung wala ang iyong pagkilos, ang iyong basbas at lingap, Panginoon, talagang hindi magtatagumpay ang anumang gawain. Kaya tulungan niyo po kami na kami ay makita yung mga katotohanan sa likod o pinaikita sa buhay panalangin ng Panginoon. Na kami ay talagang mahamon sa katotohanan iyon. Habang tayo nakayuko, nakapikit, isa po ang pangalawagan, tayo manalangin katulad ng attitude ng panalangin ng Panginoon. God bless you. God bless you.
God bless you. We need God. Panginoong Jesus, kami ay iyong nilusaw. Wala kang katulad maging sa iyong ginawa. Maging sa iyong buhay panalangin, ikaw ay dakila. Wala kaming binatbat sa iyong buhay panalangin. Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming tumawag sa iyo. Makipagniig sa iyo. Makipag-usap sa iyo. Dahil wala nang panalangin sa langit pag kami nasa piling mo. Habang kami makapananalangin pa, hindi mo pa kinukuha. Tulungan niyo pong ma-enjoy ka namin sa lupa dahil kami may panahon na ikaw ay kausapin. Sa paraan mang kami nakalagay pa sa kwarto, naglalaba, bumibiyahe. Lagi kaming pwedeng magsalita. Umusal ang aming puso kahit hindi ang aming labi. Sapagkat kami nagpapagaan ng aming load ng puso. At saka mahalaga ka sa amin. Gusto naming laging masaya sa iyo. Matatag sa iyo. Tulungan niyo kami na ang God is Able Baptist Church ay mga miyembrong talagang naikipag-usap sa iyo. Nananalangin sa iyo. Naikipagtagpo sa iyo. Hindi man kinakailangan lagi kaming nakatungod, nakapikit. We can pray everywhere. We can talk to you in a whisper of prayer. Tulungan niyo po kami na laging andon ang desire na sumandig sa iyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Tayo po ba'y pinagpala? Nakakatuwa ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Talagang hamon na tayo ay lalong ma-encourage na manalangin no matter what is happening in our life. Amen? So, let's the joy in the Lord fuel to do our job. Yung joy sa Kanya will fuel our job para sa Kanya. So, salamat po, Pastor, sa mensahe ng Panginoon na yan. At ngayon pong gabing ito, tayo po ay dadako po sa atin pong mga prayer request mula po sa congregation bago natin basahin yung prayer. Any prayer po mula sa inyo, Tito Fred? Kalusugan ng Tito Fred. Kanina po ay medyo sumama ang kanyang lasa habang nagluluto. So pag-pray natin yung kanyang
Ano kaya ang puso o nahihilo? Yan, naglilihi ang Tatay Fred. Na nahihilo, baka low blood or high blood. So pag-pray po natin ang Tatay Fred. Sino po ang may prayer request po? Tayo ay may time? Sino pa? Unsaved loved ones ni Brother Eric. Unsaved love life daw. Hindi, save naman daw yun. Okay, save. Sino pa po ang may prayer? Prayer request. Baka kayo may mga prayer request. Unsaved. Unsaved. Meron pa ba? Ba, parang tinugon na yata ako sa inyo mga pinapanalangin. Okay. Joshua? Yan, kalooban sa trabaho and unsaved loved ones. Pag-pray natin talaga na ang ating mga unsaved loved ones ay maligtas. Okay? Talagang ang COVID ay ginagamit ng preparation para maging mandatory ang lahat. Ipapakulong na daw tayo pag hindi daw tayo nagpaturok. Isipin nyo yan, yung mga ganong pananalita ay preparation na pag wala kang tatak isang araw, hindi ka na pwedeng magbili, makapagbili, makagamit ng mga facilities. Medyo, hindi pa naman ang COVID talaga, pero ano na, kumbaga, kinokondisyon na talaga ang tao. So, pag-pray natin ang ating mga unsaved loved ones kasi kung mahirap na ngayon, mas mahirap, sa dako pa rin yan. Akala, ang mundo hindi mananatiling laging ganito. Ito ay pamalma pa. Okay? Kaya yun po, ipag-pray natin ating mga unsaved loved ones. Sino pa po may panalangin? Brother Val. Iyong vacation. Pag-pray natin si Brother Val, siya po ay magbabakasyon for how many? 1 month. Okay, 1 month. Si Brother Val ay nagpe-pray na makauwi po sa kanyang province. Sana'y negative din ang swab test. Okay, yan. Pag-pray natin. So mag-ano ka, magsuob. Oo, hindi, totoo. Nagne-negative ang result pagka nagsuob. Ano yun? Yung suob test na tinatawag. Pag nag-swab test ka, negative ang yung swab test. Okay? Totoo po yan. Yun ay napatunayan na. Magsuob ho kayo. Wag ho shabu. Suob. Okay? Hindi siya sisimot. Okay? Kasi magpapositive ka sa drug test. Okay? Sino pa po ang may panalangin? Swab test. Nagkamali kasi. Swab test dapat yun Swab test. Okay? Papray po din kami. Yung pong patuloy na biyaya po ng Panginoon para sa nalalapit pong sakalan. This coming Friday po. So pag-pray po natin, yung isama niyo po kami sa prayer. Ang ating tagapagsalita, siyempre ang pastor, ang mga participants, ang pagkain, lahat ng angle ng gawain ay yun, ang weather. Kasi medyo sa hula ay magiging maulan. Okay? So, pag-pray natin na sana ay, Butter? Water. Okay, tubig. Oo nga. At ang tubig na-dehydrate. Na-dehydrate. So, pag-pray po natin yung lahat. Tigit sa lahat po, ang dalayan ko ang Diyos ang maluwalhati. Kasi, ang sentro talaga ng kasal ay hindi tungkol sa pinag-isang dibdib, kundi sa Diyos na what God had joined together, let no man separate. So ang sentro hindi ang ikinakasal, but God who joined together. Huwag mawawala do sa mismong focus ng occasion na siya. Kami ni Joyce, kami sideline. Ang Diyos talaga ang dyan. Siya ang sentro ng lahat ng occasion. Lalo nating mga anak niya. So pag-pray po natin yon, that God be glorified sa celebration na yan po. At sa provision po ng Panginoon, yun, pag-pray nyo rin pong patuloy sa mga pangangailangan pa na nag-a-arise. So yun po. Any prayer request pa po? Aba. Unsaved loved ones din ni Madam. Pag-pray natin talaga. Si Joey, nakita ko. Okay. Salamat si Joey. Ayan, si Kuya Joey naririto.
Any prayer pa po? Baka kayo may mga pahabol pa? So kung wala na po, tayo po ay dadako na sa prayer request. Yung nasa GC natin, tama nga ba ito? Tama po sir, kasalan pa rin po. Are pa rin po yan, ano pastor? Apo. So pag-pray na lang po natin yung pang Tuesday, kasalan pa rin, pag-pray po ninyo. And then sick brethren po, lahat ng may sakit, Kuya Miyas especially, don't forget, at sa Tito Fred, pag-pray natin yung immediate na paghipo ng Diyos sa kanilang mga physical health. Then, ang ating prayer meeting ay ipag-pray natin sapagkat ang lakas, sabi nga ng ating pastor, ang lakas ng iglesia hindi sa gara ng gusali, sa kapugian natin at kagandahan ninyo, kundi yan ay nasa kapangyarihan talaga po ng Diyos. Yung kinanta ng choir, hindi yun. All we need is the power of God to fall fresh again sa ating mga buhay. Hindi sa ating mga pakulo ito, kundi sa kanyang gawa. So pag-pray natin, ang prayer meeting, yan ang kapangyarihan ng ating iglesia. Then outline preparation po ng ating pastor sa mga hindi madali ang mag-outline ng message. So pag-pray natin yung wisdom and power of the Holy Spirit na i-guide sa pagkita ng context at application ng mga text. Then unity and more souls to win ng church. Unity in soul winning. And ang atin pong tatlong tinuturuan sa baptism, magiging tatlo na po mula po sa isa. May lumapit po sa akin nung Sunday na 2 na gusto daw nilang umattend ng baptism class. Anak ni Kuya Eman, yung isa, ano pangalan yun? Si Chloe Margaret. Yan natin mahaba ang pangalan eh. Si Chloe Divine Margaret. Talagang please pass your paper. Nasa Chloe pa lang po ako. Then, ipag-pray din natin si Cristel. Okay? Sila po yung matatagal. Nasa bay ko, Henry. Matagal nyo na akong ini-encourage sa baptism class. Ako po ay willing nang magpaturo. Kakaiba, amen. So, salamat po. At pag-pray niya to, tatlo po. At saka yung isa, yung anak po ni Sister Denden, si Kulin. Si Ma'am Mars. So, pag-pray po natin yan. At sana tayo din, dumating na tayo ay may mababaptize na tayo ang ginamit ng Panginoon. Amen? Yung tayo mga classmate natin, mga kababag-anak, kamag-anak, lahat. Tayo magamit pa ng Panginoon po diyan. So yun po ang prayer ng church. So tayo po ay dadako sa ating prayer time. Kung wala na po kayong prayer, tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Okay po, take time to talk to our God.